Yahoo! Hello mga masters! Kamusta po ang lahat? Maraming salamat ulit sa inyong love and support kay Master Worm at kay G. At ito po yung ating G ngayon ay kumakain ng kanyang breakfast. Gustong gusto kasi ni G ang gulay. At ang kanyang diet po ay nagko-consist po ng vegetables at pellets. Ang pellets niya po ay specifically designed for iguanas. So pure yan, pure vegetables. Pero naging pellets na po siya para for complete nutrition po. So yung ating kinuhang pellets po ay ito. Specifically designed for actually yung kinuha natin, pinalitan ko yung for iguanas kasi maliliit yun, at pinalitan po natin ng for tortoises, sa mga land turtles, sa mga mountain turtles, yung mga yan, kasi prutas, gulay din yung kinakain po nila. So meron tayong pinakauna nating nakuha is para sa iguana ay binalik natin, pero kumuha tayo ng konti lang itong bag na to. So as you can see, maliliit yung kanyang pellets, maliliit po siya. So ayaw ni G yun, pero kinakain niya rin po ito yung kanyang pellets na maliliit, pero mas gusto niya yung malalaki. Pero for now, alternate lang po natin. Kasi kailangan niya naman ang parang total nutrition niya ay yung needs ng kanyang katawan. At syempre, di natin nakakalimutan yung ating ocean minerals na linalagay po natin. Ito po yung 15 ml kasi naubos na yung aking 30 ml at ating 60 ml kasi naubos na po yung ating 60. So dito na tayo sa 30. At syempre yung ating ito yung ating pinag-uusapan last week, ang ating ocean minerals. Ano ba yung ocean minerals ulit? So yung ocean minerals po natin ay ang sa mga nagtatanong down sa atin last time at hindi ko pa nasagot. Ang katawan po natin ay nangangailangan ng 60 to 80 minerals a day para mag-function. Ang problema ay tayo ay napapawisan, umiihi, nadumudumi, nasi-stress, at sa tuwing umiinom at kumakain po tayo ng mga acidic foods, mga starchy foods, sugary and fatty foods, ang katawan po natin ay nagiging acidic. So every time na naging acidic yung katawan natin, yung mga organs po natin ay nagbabawas yan, nawawala ng minerals yan. Ang tanong natin is saan po ba tayo kumukuha para i-replace ang mga minerals? So ang sources po ng minerals ay most of the time tubig. Kaya tinatawag yan na mineral water. Nowadays, sino ba naman ang umiinom ng tubig na nanggaling pa sa spring or sa batis o sa ilog na hindi na pinapakuluan, di ba? Pinapakuluan natin yan, yung minsan dinidistilled pa natin yan. So for the process of distillation and the process of filtration, at maraming mga mga osmosis, mga diffusion, maraming processes po yan. At merong mga machines na yung mga binibilhan po natin ng mga tubig, di ba? May mga ilang stages yan. Sa mga stages po na yan ay nagfi-filter yan at nawawala na po yung ating mga minerals. So yung distilled water is zero minerals yan. Zero minerals talaga ang distilled water. Unfortunately, yung mga tubig po na processed water na nasa bottles ay nagre-range po yan sila ng 5.7 to 6.3 pH. Yung sinasabi nilang mineral water daw. Pero hindi naman mineral water yan kasi bottled water na lang yan. Kasi dumaan na yan sa processes. Yung tunay na mineral water po ay kung nadoon ka talaga galing sa
source. Halimbawa, nasa waterfalls ka, very clean yung tubig sa waterfalls, pwede mong inumin yan. Fresh water yan. Or may deep well ka pa na safe. Nowadays po, hindi na yan uso yung mga safe na deep wells. Kasi yung kapitbahay mo, ayun, may mga banyo na, may mga alagang baboy sa likuran nila. Na-absorb ng lupa yan. Hindi mo naman pwedeng ma-absorb talaga yan ng iyong deep well. So what happens here is pag nawawalan ka po ng minerals, kailangan po natin i-replace yan. Marami po tayong mga sources po ng minerals. Marami din siyempre ating vitamins. Ang minerals natin ay mga zinc, mga magnesium, potassium. So ito po ay mayroong macro and micro minerals. Sa susunod na lang natin yan i-explain. Pero yung ating ocean minerals po ay micro minerals po ito. Yung combination din po ito ng macro and micro elements and minerals na kumbaga yung iba po ay makukuha mo sa mga simple foods lang like fruits and vegetables. Pero mayroon ding iba na micro, yung mga very rare nating makuha. So, at saka yung mga minerals na yun ay kailangan po yan ng mga cells po natin. Papasok talaga sa cells natin yan for deep nourishment at deep nutrition. Hindi siya pwedeng, kung hindi siya available, after 10 to 20 years yan ay magkakaroon po tayo ng mga deficiency. So, pag mayroon tayong mga deficiency po, yun yung mga organs natin, they will start to work slowly and eventually they will fail. So, that's the reason po na meron po tayong mga signs and symptoms like headaches, high blood pressure, yung mga mata natin kumikisap-kisap-kisap, yung makakalimutin na makakalimutin tayo, fatigue. So yung mga signs and symptoms po na yan ay nagpapahiwatig lang na unti-unti na po nawawalan. Headaches and then mga thirst, unti-unting na nawawala yung tinanggal muna natin yung gene na pangalan. Hindi ko nabalik. So yung mga signs and symptoms na yan ay nagpapahiwatig lang po yan na unti-unting nagiging deficient na po yung mga organs concerned para mag-function. So it's perfect time po na i-replace po natin ang mga nawawalang minerals. Paano ba i-replace yung mga minerals na yan? Siyempre sa proper nourishment, proper nutrition, kumain ng mga high foods rich in minerals and vitamins. Vitamins and minerals, isama na yan. Kung kumakain kasi tayo ng real food, especially fruits and vegetables, hindi mo na naman masegregate yan. Kasama na yan lahat dyan. Pero tandaan nyo lang po no matter how nutritious your food is, kahit healthy pa yung pagkain mo, ito yung pinaka-importante na dapat nyo pong tandaan. Kahit ano ka nutritious po yung food na kinakain mo, pag hindi po gumagana yung enzymes. Familiar ba kayo sa enzymes? Ang enzymes po ay mapatatagpuan yan sa ating sa ating laway at syempre sa ating digestive tract. At maraming kasing enzymes. As in maraming enzymes po sa katawan natin. And they're responsible po for breaking down and absorbing para magiging converted po into nutrients po yan, yung kinain natin. So sabi ko, kahit gaano po ka nutritious at ka-healthy yung kinain mo, pag hindi gumana yung enzymes, pasensya na at hindi na po papasok yan sa ating cells. Hindi talaga ma-absorb ng cells natin yan. So anong the best way po to make sure na pag kumakain tayo ay ma-absorb natin yung food? Number 1, eat slow. Kumain ng you have to take your time. Okay, take your time talaga. At yan ang problema natin ngayon sa modern world, especially sa westernized culture, and everything is fast. Wala na po silang binibigay na time sa atin. So, eat slow talaga ang pinaka-first. Number 2,
chew your food really, 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 really well. So, hindi lang yan, chew your food. Maraming really yan. Kasi may reason po kung bakit kailangan natin nguyain yung pagkain. The first process, pag pumasok yung the first procedure po na gagawin natin pag pumasok yung pagkain sa ating bibig, sa ating bunganga, ay nguyain natin yung pagkain. Yung ngipin po natin, connected sa jaw, pag nag-start po yan mag-grind, mag-chew tayo, masticate, anong mga words na ginagamit dyan, mastication, chewing, grinding, ay nagsistimulate din ang mag-production ng ating gastric juices. Yung mga juice natin sa ating tiyan ay nag-uumpisa ding mag-produce, at saka yung ating intestines po ay gumagalaw na rin yan. So that is the ignition of our digestive tract. So ini-initiate niya yung pag-umpisa ng pagtrabaho ng ating digestive system. Katulad ng kotse yan. Ang kotse, hindi mo siya mapapaandar, mapapagalaw, magamit. Kasi pwede mo namang itulak yun, di ba? Pag mapagalaw mo. Hindi mo siya pwedeng gamitin kung hindi mo siya mapa-on. So, kailangan talaga i-push mo yung button or i-turn mo yung key. Kailangan talaga gamitin mo yung susi. Meron na kasi mga kotse ngayon na remote control na eh. So, hindi siya magsa-start kung hindi mo siya yung kanyang susi o tsaka kanyang button. So, katulad yan ng ating digestive system. Pag hindi mo ngunguyain yung pagkain, ay hindi talaga mag-start ang digestive tract natin. Na-notice niyo po ba pag kumakain, pag nag-chew po kayo ng bubble gum, diba? Bubble gum. So after 5 to 7 minutes, siguro gutom ka na at naririnig mo na yung nagreklamo na yung iyong intestines sa tiyan mo. Bakit? Kasi nagsistimulate na. Chewing stimulates the production of gastric enzymes and the movement of our small and large intestines. And of course, hindi lang po ang stomach, small and large intestines yung in charge dyan. Yung pancreatic juices natin, gallbladder juices, mga bile, yung mga liver enzymes, at mga kidney enzymes natin. Involved yan silang lahat. At kailangan po ay abundant po sila para yung ang pagkain natin ay kayang i-process at i-absorb ng katawan natin. So, gets in first rule natin is eat slow, and number 2 is chew your food really, 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 really well. Okay? And then, isa pa, try your best to avoid drinking during your meals. Pag ngumunguya ka kasi, nagpo-produce ka na ng sarili mong laway at nagaganahan ka na. Pero pag nagmamadali ka, wala ka ng time ngumuya, baka mabulunan ka kasi bilog pa yung pagkain. Hindi pa siya broken down into smaller particles, na-engulf mo na o na-swallow mo na. Ayun ang problema. Bakit po ganyan? Kasi nagmamadali ka. So yung kasalanan natin is tutulakin na lang yan ng inumin. Kape, tubig, juice, water, tubig, water, smoothie, juice, water, coffee, ano pa yan, mga soup, kahit soup pa yan. Yun. At tutulakin lang yun ng ating drinks. So what happens is, pag nag-mix po, pag umabot na po sa tiyan, sa ating stomach, ang pagkain plus ang tubig or yung liquid na ininom mo, maghahalo-halo na yan at saka ma-dilute. Kumbaga mawawalang bisa ng mga enzymes kasi na mix lahat na po siya ng mga liquids. Supposed to be ang enzymes at saka gastric juices po natin ay they have to be acidic by nature. Pero pag minixlahan mo yan ng other juice, other liquids, ay mawawalang bisa na po yan. So, hindi na po siya madadigest properly. At saka, ipupush na rin yan ng liquids palabas. At siguro, in 30 minutes or 1 hour, magpupupo ka na. Supposed to be, kailangan isang beses lang tayo magpoops
and that should be at 6 o'clock in the morning as soon as we wake up. Kasi yung ating large intestine sa umaga ay very active at 6 a.m. So pag nagpupupo kayo 3 to 4 times a day, it means every time kayong kumain ay lumalabas yung pagkain. There's no process involved na hindi na siya ma-process ng ating katawan kasi usually it takes 24 to 36 hours bago lumabas yung pagkain. Kasi may mga different channels, different organs involved para i-digest yung pagkain. So ano po yung pinaka the best thing to do is avoid drinking liquids during meals. Pag binigyan kayo ng chance at talagang gawin nyo po ito, you drink your liquids 1 hour before your meal, and 1 hour, and then during the meal avoid, and then 1 hour after, that's when you can drink again. So a glass a day, a glass 1 hour before, and a glass 1 hour after. And kung po pwede po ay avoid natin yung cold drinks as much as possible. Room temperature, warm or hot drinks po inumin natin 1 hour before and 1 hour after. Kasi yung cold, may possibility yan na i-freeze niya yung mga oils na ininom mo ay nakinain mo. Hindi naman natin ma-avoid kasi parati naman tayo, or most of the time kumakain tayo ng mga fatty foods. So pag kumakain kayo ng fatty foods at uminom kayo ng malamig, yung mga fats po ay didikit yan sa ating mga lalamunan, sa ating tiyan, sa intestines. And pag maraming kang ganyan ay ma-absorb yan ng ating blood vessels, arteries, and veins. And yan pa baka ang sanhi ng inyong mga problema sa circulation, high cholesterol, high triglycerides, and of course the worst is stroke. Kasi pag meron ka ng mga blockages sa inyong mga blood vessels and arteries and veins, at pag nag-dislodge yan, babarado yung puso mo, magsa-stop yung puso mo, yan kung bakit po nagkaka-stroke yung mga tao. Anyways, sa susunod naman tayo. Mga munting kaalaman lang po yung sinishare natin. At si G muna yung ating wallpaper. Kasi hindi pa tayo nakatapos. Actually nagawa ko na yung aking mga tawag dito, yung aking mga lectures noon, pero iba kasi yung template kasi may mga companies po at may mga logo po, hindi bawal po yan. Papalitan ko pati, edit ko pa yan. May mga logo po ng mga companies kung saan po ako nagre-lecture. At syempre, isa din ito yung company na gumawa ng Ocean Minerals natin, yung Classic World and Classic Herbs Corporation. Yan ang company po na kung saan po ako nag-lecture. At marami pa po akong companies, especially po dito din sa amin sa clinic, nagbibigay din ako ng lectures sa mga pasyente. So yung mga nagawa ko pong mga slides sa aking PowerPoints ay may mga logo at may mga design specifically para sa mga companies na yun. So for now, I edit ko muna yan at marami tayong topics, I promise, na mabibigay ko po sa inyong lahat. Anyways, it's time to say goodbye. Maraming salamat po sa inyong lahat, at si G po ay magpapaalam na rin. G, you say goodbye to your supporters. Say goodbye to your supporters. You know? Alright. So, in behalf of our Team Kuroda, at sa lahat po ng mga nagsusupport po sa ating team, at sa mga lahat ng mga teams po na nagpapasugod at syempre nagsusupport po, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Team One Love, Team Puyaters, Team Kalingap, at sa iba't ibang teams. Kay Bro Harry Clint sa Team Gapangan, maraming salamat din po. Alright, so this is Master Worm and G. God is great. Yahoo!